Pinatawan na ng LTFRB ng 30-day preventive suspension ang Leo Maric Trans kasunod ng disgrasyang kinasangkutan ng isa nilang bus sa Caranglan, Nueva Ecija kung saan hindi bababa sa 30 ang namatay. Narito po ang report. Sa kuha ng drone, makikita kung gaano kalalim ang bangin pinagbagsakan ng bus na Leo Maric Trans sa Caranglan, Nueva Ecija, kung saan mahigit 30 ang namatay kahapon. Sa gilid ng bundok, nagkalat ang halo-halong gamit ng mga pasahero at nagkapira-pirasong bahagi ng bus. Nasa 100 talampakan ng lalim ng pinagbagsakan ng bus. Sa lakas ng impact, nahati ang sasakyan. Tumilapon ng mga pasahero na ang karamihan ay nagtamo ng matinding pinsala sa katawan at ulo. Sa News Cooper video na ito, kitang pahirapan ng pagsagip sa mga pasaherong tumilapon. Gamit ang lubid, maingat na bumaba sa bangin ng mga rescuer. Kwento ng mga first responders, kalunos-lunos ang sinapit ng mga biktima ng datnan nila. Talaga po naman po talagang nagkalat po sila doon sa bangin. Pinagtulong-tulungan, maihahon. May mga talagang may head injury, meron din may mga body fracture. Ayon sa mga pulis, sinabi na ilang survivor na pumutok ang isa sa mga gulong ng bus hanggang dumiretso ito sa bangin. Isa pa sa mga sinisilip na anggulo ng mga investigador ay ang posibilidad na kaya nawala ng kontrol ang bus ay dahil overloaded ito. Overloaded ito, we have accounted for a total of 77 passengers. Okay. So masasabi natin na ito ay isang overloaded considering that it is just an ordinary bus, minibus with a capacity passenger of at least 45. Yun ang lumalabas sa ating investigation. Makikita mo, downslope yan, coming from Nueva Vizcaya to Nueva Ecija. And winding road, so yung weight nakakatulong para humina ang preno. So, based doon sa survivors' account, when they were approaching yung crash site, biglang sumabog yung right front wheel that caused the bus to fell into the ravine. Okay. So, yes, may nagsasabi rin na survivors na the driver was shouting that he was losing control of the steering wheel, and then ang LTFRB gusto raw ma-inspeksyon ng braking system ng naturang bus para lalong mabigyan linaw kung paano nangyari ang insidente. Magkakaibang bersyon daw kasi ang naririnig ng LTFRB. May report na di umano'y mabilis ang patakbo ng driver ng Leo Maric bus. May impormasyon din umano'y normal ang patakbo ng driver pero biglang nawala ng preno ang bus. We should have learned already sa nangyari. Merong iba na sinasabi na hindi naman daw mabilis and the driver wanted to hit that side pero hindi niya tamaan kasi meron daw mga bahay. And then the other one is mabilis naman daw at nag-overtake sa isang bus at namatay daw yung makina at hindi na daw ma-on. So they're saying it's faulty brake. So yun ang those are two versions that we are hearing that we would like to verify. Bakas pa sa accident site ang skid mark at gasgas ng rim ng bus sa kalsada. Tanda raw ito na nakapagpreno pa ang driver ng bus bago tuluyang nahulog sa bangin. Bagamat may concrete barrier, lumusot ang bus sa bahaging nasira ng isa pang aksidente 5 taon na ang nakakaraan. Sa talangan ng barangay officials, sa mismong accident site, hindi raw bababa sa 5 aksidente na ang kanilang naitatala sa nakalipas na 10 taon. Ayon naman sa LTFRB Region 1, valid ang franchise ng Leo Maric Trans na nakabase sa La Union. Meron ding insurance ang bus na valid hanggang katapusan ng Hulyo ngayong taon. Kaya naman makakatanggap daw ng pera ang pamilya ng mga nasawi at mga sugatan. Hindi siya kolorum, mayroon siyang franchise. Timely file this application for extension of validity and we have this continuity of service para hindi ma-disrupt. The bus is insured. The insurance is valid up to July 31, 2017. So very legitimate, may insurance siya. And insurance will be paying each, according to the schedule on the insurance policy, the maximum benefit that the victim could receive in case of death is 200,000. Rafi Tima, GMA News.